Maligayang pagdating sa Filipino love stories. Dito natin isinasalaysay ang mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagkakamali, at pag-asa. Ang kwento ng pag-ibig na kahit lumipas man ng ilang taon nakatatak pa rin ito sa isip at puso mo, na kahit anong pilit na kalimutan ang nakaraan, lagi pa rin ito bumabalik sa iyong isipan. Ito ang kwento ni Lucas at Trisha. Lucas, pakiabot naman ng notebook ko. Napalingon siya sa tinig na iyon. Malumanay ngunit may kakaibang tapang. Hawak niya ang isang notebook na nahulog mula sa bag ng babaeng kasabay niyang yumuko. Nagtagpo ang kanilang mga mata, parehong nagulat, parehong napangiti ng bahagya. Eto ba? Sabi ni Lucas habang iniaabot ang notebook. Mukhang mahalaga to. Salamat, sagot ng babae. Akala ko mawawala na. Kumpleto pa naman notes ko dyan. Ngumiti si Lucas. Mukhang masipag ka. Tinatry lang, sagot niya. Ikaw rin siguro? Wala akong choice, biro ni Lucas. Kapag di ako nagsipag, wala rin akong mararating. Napatawa ang babae, isang maikling tawa na tumimo agad sa pandinig ni Lucas. By the way, Trisha, Lucas, sagot niya. Sabay abot ng kamay. Isang simpleng pagpapakilala, ngunit doon nagsimula ang lahat. Mula noon, naging madalas ang pagkikita nila. Sa hallway, sa library, minsan sa kantin kung saan palaging nagmamadali si Lucas dahil kailangan niyang pumasok sa part-time job niya. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Trisha minsan habang pinapanood siyang magligpit ng gamit. Parang lagi kang nagmamadali. Ngumiti si Lucas habang isinusuot ang backpack. Sanay na, kailangan eh. Kailangan saan? Kailangan mabuhay, sagot niya. Walang halong biro. Tahimik si Trisha sandali bago nagsalita ulit. Pwede naman kitang samahan minsan. Napahinto si Lucas. Sa trabaho? Oo, para makita ko lang kung paano ka, sagot niya. Tila walang iniisip na komplikasyon. Napakamot si Lucas sa batok. Baka mabagot ka. Hindi ako madaling mabagot, sagot ni Trisha, sabay ngiti. Doon unang naramdaman ni Lucas ang kakaibang init sa dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya pa nararanasan noon. Unti-unting naging mas personal ang kanilang mga usapan. Isang gabi sa library, habang halos wala ng tao, nagtanong si Trisha. Lucas, bakit ka pala nagdodoble kayod? Huminga ng malalim si Lucas. Para sa pamilya ko at para sa sarili ko. Ayokong habang buhay na ganito lang. Ganito lang? Ulit ni Trisha. Mahirap, diretsyong sagot niya. Pero hindi ako nahihiya. Gusto ko lang makaangat. Ngumiti si Trisha. Alam mo, ang galing mo. Napailing si Lucas. Ikaw lang nagsasabi niyan. Hindi, sagot niya. Ako lang ang nagsasabi ng totoo. Doon nagsimulang mahulog si Lucas sa paraan ng pagsasalita ni Trisha, sa paraan nitong makinig, at sa paraan nitong hindi kailaman tiningnan ang estado ng buhay niya. Ngunit kasabay ng paglalim ng kanilang samahan ay ang pagdating ng takot. Lucas, bulong ni Trisha isang hapon, habang magkasama silang naglalakad palayo sa paaralan. May sasabihin ako. Ano? Yon? Tanong niya. Huminto si Trisha. Hindi pwedeng malaman ng parents ko. Nanikip ang dibdib ni Lucas. Tungkol sa atin? Tumango si Trisha. Ayaw nila sa mga katulad mo. Masakit man, ngumiti si Lucas. Sanay na ako. Hindi, mabilis na sagot ni Trisha. Hindi ka nila kilala. Kaya natatakot ako. Tahimik si Lucas sandali bago nagsalita. Kung kailangan nating itago, okay lang. Basta magkasama tayo. Napaluha si Trisha. Sigurado ka? Oo, sagot niya. Mas pipiliin kong mahalin ka ng patago kaysa mawala ka. Mula noon, naging lihim ang lahat. Sa mga text message na may paalala na burahin agad. Sa mga tawag na kailangang tapusin kapag may pumasok sa kwarto ni Trisha. Miss na miss kita.
Bulong ni Trisha sa telepono isang gabi. Tiis lang, sagot ni Lucas. Balang araw, hindi na natin kailangang magtago. Pangako, tanong niya. Pangako, sagot ni Lucas nang walang pag-alinlangan. Sa kolehiyo, lalo pang naging mabigat ang lahat. Mas mahigpit ang mga magulang ni Trisha. Mas mahaba ang oras ng trabaho ni Lucas. Pagod ka na naman, sabi ni Trisha habang hawak ang kamay niya. Okay lang, sagot ni Lucas, kahit halatang hindi. Huwag mong sabihin yan kung hindi naman, sambit ni Trisha. Ngumiti siya. Para sa'yo, kakayanin. Lucas, seryoso niyang sabi. Hindi kita hinihila pababa? Hindi, mariing sagot niya. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong umangat. May mga gabing nag-aaway sila. Dahil sa takot, dahil sa pagod, dahil sa hinaharap na hindi malinaw. Paano kung hindi tayo pumasa sa lahat? Tanong ni Trisha isang gabi, umiiyak. Hinawakan ni Lucas ang mukha niya. Pumasa o hindi, pipiliin kita. Paano kung piliin nila para sa akin? Tanong niya. Lalaban tayo, sagot ni Lucas. Kahit ako lang mag-isa, lalaban ako. Sa mga sandaling iyon, nabuo ang mga pangarap. Tahimik nilang pinag-uusapan ang hinaharap. Gusto ko ng maliit na bahay, sabi ni Trisha minsan. Na may bintana sa umaga, dagdag ni Lucas. At maraming halaman, sabi niya. At isang kwarto lang, biro ni Lucas. Napatawa si Trisha. Sige, pero ikaw maglalaba. Kahit araw-araw, sagot niya. Hindi nila alam na ang mga pangarap na iyon ay magiging alaala muna bago maging realidad. Hindi nila alam na ang pag-ibig na pinanghawakan nila sa likod ng lihim ay hahantong sa isang biglaang paghihiwalay. Sa ngayon, sapat muna ang bawat sandaling magkasama sila, ang bawat ingat ka, ang bawat mahal kita, na binubulong sa takot na marinig ng mundo. At doon, sa pagitan ng mga salitang hindi pwedeng isigaw at pagmamahalang kailangang itago, tuluyang nabuo ang isang pag-ibig na akala nila'y sapat na para labanan ang lahat. Hindi naging kakaiba ang umagang iyon para kay Lucas. Nagising siya na may ngiti, may konting kaba, at may saya sa dibdib. Araw iyon ng graduation. Ang araw na matagal nilang pinangarap ni Trisha. Ang araw na akala niya ay simula na ng mas malinaw na kinabukasan para sa kanilang dalawa. Habang nagsusuot siya ng plantsadong damit, paulit-ulit niyang chinecheck ang cellphone niya, nari niya. May message si Trisha kagabi. Maikli lang, pero sapat na. Good luck, mamaya! Proud ako sa'yo! Ngumiti siya habang binabasa iyon. Nag-reply siya agad. Proud din ako sa atin. Mamaya tayo. Hindi na siya nakatanggap ng sagot. Pero hindi niya iyon inisip. Siguro busy. Siguro kasama ang pamilya. Normal lang. Sa venue, puno ng tawanan, palakpakan, at sigawan ng pangalan. Nakita niya si Trisha sa malayo. Suot ang toga, napapalibutan ng mga kaklase. Nagkatinginan sila sandali. Ngumiti siya, kumaway ng bahagya. Ngumiti rin si Trisha, ngunit saglit lamang, parang nangiting may dinadalang bigat. Maya-maya, nawala siya sa paningin. Siguro naghahanap ng upuan. Bulong ni Lucas sa sarili. Tinawag ang pangalan niya sa entablado. Umakyat siya, tumanggap ng diploma, ngumiti sa kamera. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may kakaibang pakiramdam na kumikirot sa dibdib niya. Parang may kulang, parang may nawawala. Pagkatapos ng seremonya, hinanap niya agad si Trisha. Sa gitnaan ng mga tao, sa labas ng venue, sa parking lot. Tinawagan niya ito. Ring, ring, ring. Walang sagot? Nag-text siya. Nasaan ka? Tapos na ako. Lumipas ang ilang minuto. Wala pa rin. Okay ka lang ba? Tahimik ang cellphone. Inisip niyang baka kasama ang pamilya. Baka pinauwi agad. Hindi pa siya nag-alala. Hindi pa. Kinagabihan, muling tumawag si Lucas. Paulit-ulit. Hanggang sa pumasok ang voicemail. Hi! This is Trisha.
Pinatay niya ang tawag. Bukas na lang, bulong niya. Pagod lang siguro siya. Ngunit kinaumagahan, wala pa rin. Hindi siya pumasok sa klase. Hindi rin nag-message, hindi rin online. Pumunta si Lucas sa mga lugar na madalas nilang puntahan. Sa cafe kung saan sila nag-aaral. Sa library. Sa maliit na park na saksi ng maraming lihim nilang pangarap, wala si Trisha. Sa ikatlong araw, nagsimula na siyang kabahan. Tinawagan niya ang kaibigan nito. Uy, alam mo ba kung nasaan si Trisha? Tanong niya. Pilit pinapakalma ang boses. Sandaling tumahimik ang kausap. Hindi niya sinabi sa'yo? Sinabi ang alin? Tanong ni Lucas. Biglang nanlamig ang mga kamay. Umalis na siya, sagot ng kaibigan. Nasa abroad na raw. Parang biglang naubusan ng hangin si Lucas. Ano? Biglaan nga eh. Dagdag pa nito. Asing kinabukasan ng graduation, wala na. Hindi na niya narinig ang iba pang sinabi. Bumalikwas siya ng tawag, nanginginig ang kamay. Umalis na? Ganun na lang? Walang paalam. Walang paliwanag. Walang kahit isang huling salita. Tumakbo si Lucas papunta sa bahay ni Trisha. Hindi niya inisip kung tama o mali. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang marinig mula sa kanya mismo. Ngunit pagdating niya roon, sarado ang gate. Tahimik ang buong bahay. Wala ang kotse. Wala ang ilaw. Parang matagal nang walang tao. Lumapit siya sa guard. Kuya, nandito po ba si Trisha? Umiling ang guard. Matagal na pong wala. Umaga pa sila umalis. Kailan? Halos pabulong na tanong ni Lucas. 2 days ago po. 2 araw na pala siyang nawawala sa buhay niya, habang siya ay naghihintay. Umupo si Lucas sa bangketa sa tapat ng bahay. Doon niya unang naramdaman ang totoong bigat ng katahimikan. Wala siyang kalaban. Wala siyang masasagot. Wala siyang masisisi kundi ang sarili. Ganun na lang ba ako kadaling bitawan? Bulong niya sa sarili. Paulit-ulit niyang binasa ang mga lumang mensahe. Ang mga ingat ka. Ang mga miss na kita. Ang mga pangarap na isinulat sa simpleng salita. Nagpadala siya ng huling mensahe. Kung nasaan ka man, gusto ko lang malaman kung bakit. Hindi iyon kailanman nasagot. Lumipas ang mga araw na parang wala siyang katawan. Kumakain pero hindi nilalasahan ang pagkain, natutulog, pero hindi nagpapahinga ang isip. Lahat ng plano nilang dalawa ay biglang naging alaala. Sa isip ni Lucas, malinaw ang konklusyon. Iniwan siya ni Trisha. Pinili ang mas magandang buhay. Pinili ang mundong hindi siya kasya. At doon, sa kawalan ng kahit anong closure, unti-unting nabuo ang sakit na magiging apoy ng kanyang mga desisyon. Isang pangakong isisilang hindi sa galit, kundi sa wasak na puso. Hindi agad naunawaan ni Lucas ang nangyari sa kanya. Sa mga unang linggo, matapos ang biglaang pagkawala ni Trisha, parang gumagalaw ang mundo, ngunit siya ay naiwan sa isang sulok na hindi inaabot ng oras. Gumigising siya sa umaga na parang normal ang lahat, ngunit sa unang sandaling maaalala niyang wala na si Trisha. Para siyang muling tinatamaan ng parehong sakit, malinaw, sariwa, at walang awa. May mga araw na automatiko ang kilos niya. Bumabangon, kumakain, umaalis ng bahay. Ngunit sa loob niya, may tahimik na sigaw na hindi niya mailabas. Baka bukas, bulong niya minsan sa sarili habang nakatitig sa cellphone. Baka bukas magpapaliwanag siya. Ngunit dumating ang bukas at ang sumunod pa at wala pa rin. Tinigil niya ang pag-check ng oras ng pag-online ni Trisha. Tinigil niya ang pagtawag. Tinigil niya ang paghingi ng sagot mula sa katahimikan. Ngunit kahit itinigil niya ang lahat ng iyon, hindi pa rin niya natigilan ang pag-iisip. Sa gabi, madalas siyang nakahiga ng gising, nakatitig sa kisame. Paulit-ulit na bumabalik ang mga tanong. Saan ako nagkulang? May nasabi ba akong mali?
Kung mas naging sapat ba ako, mananatili ba siya? Lucas, kumain ka na ba? Tanong ng nanay niya isang gabi habang tahimik silang nakaupo sa hapagkainan. Tumango siya kahit kalahati lang ang kinain niya. Busog na po ako. Pinagmasdan siya ng nanay niya, halatang may napapansin. Okay ka lang ba talaga? Okay lang po, sagot niya, sanay na magsinungaling. Ngunit hindi siya okay. May mga kaibigang nagtangkang lapitan siya. Bro, move on ka na, sabi ng isa. Hindi lahat ng mahal mo mananatili. Ngumiti lang si Lucas. Alam ko. Ngunit sa loob niya, may tanong na hindi masagot ng kahit sinong kaibigan. Paano ka mag-move on sa isang taong hindi man lang nagpaalam? Dumaan ang mga buwan. Unti-unting nagbago ang ritmo ng buhay ni Lucas. Hindi dahil gumaling na ang sugat, kundi dahil natuto siyang mabuhay kasama nito. Ang sakit ay hindi na kasing ingay tulad ng dati, ngunit mas lalong naging malalim. Isang sakit na tahimik, pero palaging nariyan. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi matapos ang mahabang araw ng trabaho, napahinto siya sa isang waiting shed. Umulan ng malakas. Umupo siya roon, basang-basa ang sapatos, at doon niya naramdaman ang bigat ng pagod. Hindi lang sa katawan, kundi sa buong pagkatao niya. Hanggang kailan ba ako ganito? Bulong niya. Hindi siya galit kay Trisha. Mas galit siya sa sarili niya, sa kahinaan niya, sa pagiging kontento niya noon, sa paniniwalang sapat na ang pagmamahal kahit walang laban. Sa gabing iyon, may nabuo siyang desisyon. Hindi iyon isang biglaang pagsabog ng tapang. Isa itong tahimik na pangako. Mahina sa simula, ngunit unti-unting tumitibay habang inuulit niya sa sarili. Hindi na ako mananatiling ganito. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng pangakong iyon. Hindi niya alam kung may babalikan pa ba si Trisha. Ngunit alam niya ang isang bagay. Ayaw na niyang maramdaman ulit ang pagiging maliit sa mundong ginagalawan niya. Mula noon, mas naging mahigpit siya sa sarili. Mas maaga siyang gumigising. Mas pinahaba niya ang oras ng trabaho. Tinanggap niya ang kahit anong overtime, kahit gaano siya kapagod. Sa tuwing manghihina siya, binabalikan niya ang alaala ng katahimikan. Ang araw na nalaman niyang wala na si Trisha. Hindi na ulit! Bulong niya sa sarili habang naglalakad pa uwi sa dilim. Hindi na ako papayag na maging ganito! May mga gabing muntik na siyang sumuko. Mga gabing pakiramdam niya ay wala nang saysay ang lahat. Para saan pa to? Tanong niya minsan sa sarili habang nakaupo sa gilid ng kama. Pawis na pawis matapos ang mahabang shift. Kung wala rin naman siya? Tahimik ang kwarto. Walang sagot. At doon niya naintindihan. Hindi niya ito ginagawa para kay Trisha lamang. Ginagawa niya ito para sa sarili niyang muling buuin ang dignidad na nawala. Unti-unti, nagkaroon ng direksyon ang galit at sakit. Hindi na ito basta emosyon. Naging gasolina ito. Sa bawat libro na binabasa niya sa gabi, sa bawat hakbang na mas mabigat kaysa kahapon, may iisang imaheng paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Ang araw na iniwan siya nang walang paalam. Hindi bilang dahilan para maghiganti, kundi bilang paalala kung bakit hindi siya dapat huminto. May isang gabing tinanong siya ng tatay niya habang nagkakape sila sa labas ng bahay. Anak, bakit parang masyado kang nagmamadali sa buhay? Tanong nito. Nag-isip si Lucas bago sumagot. Ayokong maiwan ulit. Tao lang ang umaalis, sagot ng tatay niya. Hindi mo hawak ang desisyon ng iba. Opo, sagot ni Lucas. Pero hawak ko po ang magiging ako. Tumango ang tatay niya, tila naiintindihan. Lumipas ang mga tao na ganoon ang naging takbo ng buhay ni Lucas. Walang bagong pag-ibig. Walang kahit anong pagtatangka na palitan si Trisha. Hindi dahil hindi siya handa, kundi dahil hindi pa siya buo.
May mga babaeng dumaan. May mga nagpakita ng interes, ngunit palaging may pader sa pagitan nila at ni Lucas. "Pasensya na," sasabihin niya minsan. Hindi pa. Hindi niya alam kung kailan siya magiging handa. Ngunit alam niya na hindi na siya babalik sa dating Lucas. Ang lalaking handang mawala ang sarili para lang manatili ang iba. Isang gabi, habang nagsusulat siya ng mga plano sa isang lumang notebook, bigla niyang napansin ang isang pahina sa likod. Doon, sa sulat kamay ni Trisha, nakasulat ang isang pangarap na matagal na nilang binuo. "Balang araw, magiging sapat din tayo." Matagal niyang tinitigan ang mga salitang iyon. Hindi siya umiyak. Sa halip, ngumiti siya ng bahagya. "Magiging sapat ako," bulong niya, "kahit hindi mo na makita." At doon, sa pagitan ng sakit at pag-asa, tuluyang isinilang ang pangakong magbabago sa buhay ni Lucas. Isang pangakong hindi ipinangako sa iba, kundi sa sarili. Hindi niya alam na ang pangakong iyon ang magdadala sa kanya sa isang hinaharap na muli niyang ikakatagpo ang mga sagot. At ang mga sugat na akala niya'y tuluyan ng naghihilom. Lumipas ang 7 taon na parang isang mahabang paghinga. Hindi mabilis, hindi rin mabagal, kundi puno ng mga sandaling kailangang tiisin ni Lucas ng mag-isa. Sa bawat taong dumaan, may kaunting bahagi ng sarili niyang iniiwan niya sa likod at may bagong bahagi ring binubuo. Hindi naging madali ang lahat. Walang shortcut. Walang himala. Tanging araw-araw na pagpili na bumangon kahit may bigat pa rin sa dibdib. May mga umagang gigising siya na hindi na si Trisha ang unang pumapasok sa isip niya. Ngunit may mga gabi pa ring bigla na lang siyang matitigilan kapag may naamoy, may narinig o may napanood na nagpapaalala sa kanya ng isang panahong akala niya'y tapos na. Hindi na iyon kasing sakit ng dati, ngunit sapat pa rin para paalalahanan siyang may sugat na minsang naging bahagi ng kanyang pagkatao. "Lucas, overtime ka na naman?" Tanong ng katrabaho niya minsan habang nag-aayos sila ng gamit. Tumango siya. "May kailangan tapusin. Hindi ka ba napapagod?" Biro nito. Ngumiti siya. "Sanay na." Hindi niya sinasabi ang totoong dahilan. Hindi niya sinasabing mas takot siyang mapag-isa kaysa mapagod. Mas madali ang pagod ng katawan kaysa ang katahimikan ng isip. Sa mga tao na iyon, hindi niya sinadyang hanapin si Trisha. Hindi rin niya sinadyang iwasan. Ngunit sa bawat pagkakataong may makakapagbanggit ng pangalan niya, kusa na lang siyang napapahinto. Parang may parte ng sarili niyang laging nakaabang, laging nagtatanong. Kung nasaan na siya, kung masaya ba siya, kung minsan ba ay naalala rin siya. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga papeles, sa maliit niyang kwarto, may nakita siyang lumang kahon sa ilalim ng kama. Halos nakalimutan na niya ang laman nito. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nandoon pa rin ang mga lumang ticket stubs, ilang sulat kamay na papel, at ang litrato nilang dalawa na minsang itinago niya sa likod ng isang libro. Matagal niya itong tinitigan. 7 taon na! Bulong niya. 7 taon, Trisha! Hindi siya umiyak. Isinara niya ang kahon at ibinalik sa ilalim ng kama. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil natutunan na niyang ilagay sa tamang lugar ang mga alaala. Hindi para kalimutan, kundi para mabuhay pa rin. Sa mga sumunod na taon, unti-unting nagbago ang mundo ni Lucas. Lumawak. Dumami ang responsibilidad. Dumami ang taong umaasa sa kanya. May mga sandaling pagod na pagod siya, ngunit may kakaibang katahimikan sa loob niya. Isang pakiramdam na kahit papaano, may nararating siya. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi niya binitawan. Ang pangakong minsang isinilang sa wasak na puso. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi,
napadaan siya sa isang parke. Hindi niya alam kung bakit huminto siya roon. Siguro dahil pagod siya. Siguro dahil gusto lang niyang umupo sandali at huminga. Umupo siya sa isang bakanting upuan at pinanood ang mga taong dumaraan. May mga magkasintahan, may mga pamilya, may mga batang tumatakbo habang tinatawanan ang isa't isa. Tahimik lang siya, hindi naiinggit. Ngunit may kung anong kirot na dahan-dahang sumisiksik sa dibdib niya. "Ganito kaya ang buhay mo ngayon?" tanong niya sa sarili. "May kasama ka na ba?" Napangiti siya ng bahagya. Hindi niya alam kung gusto ba niyang malaman ang sagot o hindi. Maya-maya, may narinig siyang pamilyar na tawa. Isang tunog na hindi niya narinig sa loob ng maraming taon, ngunit kailanman ay hindi niya nakalimutan. Nanlamig ang mga kamay niya. Dahan-dahan siyang tumingin sa direksyon ng tunog. At doon niya siya nakita. Si Trisha. Hindi nagbago ang ngiti, mas mature, mas tahimik, ngunit pareho pa rin ang paraan ng pagliwanag ng mga mata niya kapag tumatawa. Nakatayo siya sa di kalayuan. Suot ang simpleng damit, hawak ang isang maliit na bag. Para sa isang sandali, parang bumalik ang lahat. Ang mga lihim ng ngiti, ang mga pangarap, ang mga salitang hindi kailanman nabigkas. Tumayo si Lucas, halos hindi namamalayan ang sarili. Isang hakbang, dalawa, bumilis ang tibok ng puso niya. "Trisha!" bulong niya. Halos hindi lumalabas ang boses. Gusto niyang tumawag. Gusto niyang tumakbo palapit. May libo-libong tanong sa isip niya. Bakit? Paano? Kailan at bakit walang paalam? Gusto niyang isigaw ang pangalan niya, iparamdam na naroon pa rin siya. Ngunit bago pa man siya makalapit, may isang batang tumakbo papunta kay Trisha at biglang yumakap sa kanya ng mahigpit. "Mama!" Parang may humampas sa dibdib ni Lucas. Nakita niya kung paano yumuko si Trisha, kung paano niya niyakap ang bata, at kung paano niya hinalikan ang noo nito na puno ng lambing. Isang eksenang hindi niya inasahan. Isang sagot sa tanong na hindi niya pa man naitatanong. Nanigas si Lucas sa kinatatayuan niya. "Mama!" Isang salita. Isang katotohanan. Isang mundong hindi na siya kasya. Biglang naging malinaw ang lahat sa isip niya. Ang pagkawala, ang katahimikan, ang 7 taon na hindi siya hinanap. Sa isang iglap, may nabuo siyang konklusyon na hindi niya kailanman kinwestiyon. May sarili na siyang buhay. May pamilya na siya. At ako, alaala na lang. Hindi niya namalayan na nanginginig na pala ang mga kamay niya. Dahan-dahan siyang umatras, pilit nilalayo ang sarili bago pa siya makita. Hindi niya alam kung kakayanin niyang harapin ang mga mata ni Trisha ngayon. Hindi sa ganitong paraan. Hindi sa ganitong katotohanan. Habang papalayo siya, ramdam niya ang pagguho ng isang bahagi ng sarili niyang matagal na niyang iniingatan. Hindi ito ang sakit ng 7 taon na katahimikan. Iba ito. Mas tahimik. Mas mabigat. "Okay ka lang, sir?" Tanong ng isang matandang lalaking nakaupo sa kabilang bangko. Tumango si Lucas, pilit ngumiti. "Opo." Ngunit sa loob niya, may sigaw na hindi niya mailabas. Sa gabing iyon, naglakad siya ng matagal bago umuwi. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, basta't kailangan niyang lumayo sa parke. Sa eksenang iyon, sa katotohanan bigla na lang sumampal sa kanya. Pagdating niya sa bahay, umupo siya sa gilid ng kama at napahawak sa ulo. "Ganun na pala," bulong niya. "Tapos na?" Hindi siya umiyak. Hindi pa. Parang may bahagi ng sarili niyang ayaw pang maniwala kahit malinaw na ang lahat. Hindi niya alam na ang eksenang iyon, ang batang tumawag kay Trisha ng mama, ay simula pa lamang ng isang katotohanang mas masakit, mas malalim at mas personal kaysa sa anumang hinala na nabuo niya sa isip.
Hindi agad nakaalis si Lucas sa lugar na iyon, kahit ilang hakbang na ang inilayo ng mga paa niya. Parang may humihila sa kanya pabalik. Hindi ang katawan, kundi ang alaala. Ang eksenang nakita niya sa parke ay paulit-ulit na naglalaro sa isip niya. Malinaw at masakit, parang isang eksenang ayaw mag-fade kahit pumikit siya. Mama, isang salita lang, ngunit sapat para burahin ang 7 taon ng pag-asa na pilit niyang ikinulong sa sarili. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatayo sa gilid ng kalsada, nakatitig sa mga ilaw ng sasakyan na dumadaan. Ang ingay ng mundo ay parang nasa malayo, habang ang tibok ng puso niya ay mabigat at mabagal. May sarili ka na palang mundo, bulong niya sa sarili. At wala na akong lugar doon. Pag-uwi niya sa bahay, hindi niya agad binuksan ang ilaw. Umupo siya sa sahig, nakasandal sa pinto, at doon niya hinayaang bumigat ang lahat. Hindi siya umiyak. Hindi pa rin. Parang may parte ng pagkatao niya na piniling manhid para lang makayanan ang biglang pagbagsak. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Sa tuwing pipikit siya, bumabalik ang nangiti ni Trisha. Hindi ang angiting para sa kanya noon, kundi ang ngiting ibinibigay niya na ngayon sa bata. Isang ngiting puno ng responsibilidad, pagmamahal, at buhay na hindi na niya bahagi. Siguro masaya ka, bulong niya sa dilim. At dapat lang. Ngunit kahit sinasabi niya iyon sa sarili, may kirot na ayaw mawala. Hindi dahil gusto niyang bawiin ang lugar niya sa buhay ni Trisha, kundi dahil hindi niya alam kung kailan at paano siya tuluyang nawala. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na parang walang nangyari. Nakipag-usap siya, tumango, at ginawa ang mga kailangang gawin. Ngunit ilang beses siyang napahinto sa gitna ng ginagawa niya, nakatitig sa kawalan. Lucas, okay ka lang ba? Tanong ng isa sa mga kasamahan niya. Tumango siya. Oo, medyo puyat lang. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Paano niya ipapaliwanag na ang isang eksenang nakita niya sa isang parke ay kayang guluhin ang 7 taong itinayo niyang katahimikan? Sa mga sumunod na araw, pilit niyang iniiwasan ang parke. Pinili niyang mag-iba ng ruta pauwi kahit mas malayo. Ayaw niyang muling makita ang eksenang iyon. Ayaw niyang makumpirma ang sakit na ayaw pa rin niyang tanggapin. Ngunit hindi ganoon kadaling tumakas sa sariling isip. Isang gabi, habang nag-iisa siyang kumakain sa maliit na karinderya, napansin niyang nakatitig siya sa isang batang kasing edad ng batang nakita niya sa parke. Pareho ang sigla, pareho ang tawa. At doon niya naramdaman ang biglang paninikip ng dibdib. Lucas! Tawag ng may-ari ng karinderya. Ayos ka lang ba? Napatingin siya. Opo, pasensya na. Ngumiti ang babae. Mukha kang may iniisip. Matagal na, sagot niya. Pilit ngumiti pabalik. Sa bawat araw na lumipas, mas naging malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang muling pagkikita nila ni Trisha ay hindi pagbabalik, kundi isang paalala. Paalala na ang mga desisyong hindi niya ginawa at ang mga tanong na hindi nasagot ay may mga bunga. Isang gabi, habang inaayos niya ang mga lumang gamit, muling lumitaw ang kahon sa ilalim ng kama. Hindi niya sinasadyang buksan iyon, ngunit parang may sariling isip ang mga kamay niya. Kinuha niya ang isang lumang litrato. Silang dalawa, mas bata, mas payat, at puno ng pangarap. Ang bata pa natin, bulong niya. Hindi niya napigilang mapangiti. Ngunit kasabay ng ngiting iyon ay ang bigat ng katotohanan. Ang lalaking nasa litrato ay hindi na siya. At ang babaeng nasa tabi niya ay may buhay nang hindi na niya alam. Hindi ka na babalik, sabi niya sa litrato. At kailangan ko nang tanggapin yon. Ngunit ang pagtanggap ay hindi isang desisyong ginagawa sa isang iglap.
Isa itong proseso, paulit-ulit, masakit at nakakapagod. May mga gabing kinakausap niya ang sarili. Kung lumapit ka noon sa parke, ano kaya ang nangyari? Tanong niya sa isip. Baka ngumiti si Trisha. Baka nagulat. Baka ipinakilala siya sa bata. O baka umiwas siya, tulad ng ginawa ko. Napapailing siya tuwing naiisip yon. Wala nang saysay, bulong niya. Tapos na. Sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang selos. Hindi galit. Hindi puot. Kundi selos na tahimik at nakakahiya aminin. Selos sa lalaking hindi niya kilala, sa buhay na hindi niya nasilayan, sa pamilyang hindi niya naging bahagi. Akin ka rin noon, bulong niya minsan. Kahit sandali lang. Isang linggo ang lumipas at akala niya'y unti-unti na siyang babalik sa dati. Ngunit isang hapon, habang papauwi siya, may nakita siyang pamilyar na likod sa di kalayuan. Parehong lakad. Parehong tikas. Hindi niya kailangan ng mukha para makilala iyon. Huminto siya. Hindi siya sigurado kung totoo ba ang nakikita niya o gawa lang ng isip niya. Ngunit nang lumingon ang babae, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sandali lang, ngunit sapat para gumuho ang pinipigil niyang katahimikan. Si Trisha. Nagulat ito. Kita niya sa mukha nito ang pagkabigla, ang mabilis na paghinga, at ang bahagyang pag-atras ng isang hakbang. Lucas? Mahinang sambit ni Trisha, parang hindi sigurado kung totoo siya. Tumigil ang oras para kay Lucas. Maraming salita ang gustong lumabas sa bibig niya. Mga tanong, mga reklamo, mga salitang 7 taon niyang kinimkim. Ngunit wala ni isa ang lumabas. Tahimik lang siyang tumango. Kamusta ka? Tanong ni Trisha. Pilit pinapakalma ang sarili. Okay lang, sagot niya. Maikli. Ligtas. Walang puwang para sa sugat. Tumango si Trisha. Mabuti naman, nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikang mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Pareho silang may gustong sabihin, ngunit parehong may takot na baka hindi kayanin ang sagot. Yung nakita mo sa parke? Simula ni Trisha. Napatingin si Lucas sa kanya. Okay lang, mabilis niyang putol. Kahit hindi naman. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Napatigil si Trisha, tila may gustong itama, ngunit hindi na niya itinuloy. O sige, mahinang sabi niya. Ingat ka. Ikaw rin, sagot ni Lucas. At doon nagtapos ang usapan. Maikli, malamig, at puno ng mga salitang hindi kailanman nabigkas. Habang papalayo siya, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Hindi dahil nakita niya muli si Trisha, kundi dahil pinili niyang huwag magtanong. Sa loob-loob niya, mas madali ang mamuhay sa maling akala kaysa harapin ang isang katotohanang maaaring mas masakit pa. Hindi niya alam na ang katahimikang iyon, ang pag-iwas sa tanong, ang magdadala sa kanya sa isang gabing babago sa lahat. Isang gabing haharapin niya ang sagot na matagal nang naghihintay, sa paraang hindi niya kailanman inaasahan. Tahimik ang gabi, ngunit hindi matahimik ang isip ni Lucas. Ilang araw na ang lumipas mula nang muli niyang makita si Trisha, at kahit pilit niyang ikinulong ang lahat ng tanong sa dibdib, tila mas lalong nagiging mabigat ang bawat sandali. Hindi na siya bumalik sa parke. Hindi na rin siya nagtangkang hanapin si Trisha. Pinili niyang manahimik, isang katahimikang matagal na niyang kinagawian. Sa gabing iyon, abala siya sa trabaho. Mahaba ang oras, mabigat ang responsibilidad, at kailangan niyang manatiling malinaw ang isip. May mga pasyenteng kailangang asikasuhin, mga papel na kailangang tapusin, at mga desisyong hindi pwedeng magkamali. Sa ganitong mga sandali, natutunan niyang iwan sa labas ang personal na sakit. Lucas, may paparating na emergency, sabi ng isang kasamahan habang nagmamadali. Tumango siya. Sige, ako na! Pumasok siya sa silid na puno ng ilaw at ingay, mga yabag, mga boses,
at ang tunog ng pagmamadali. Sa gitna ng lahat, nakita niya ang isang batang nakahiga sa kama, namumutla, nanginginig at pilit na pinipigil ang iyak. Okay lang, mahinahon niyang sabi habang lumalapit. Tutulungan ka namin. Malaki ang mga mata ng bata, puno ng takot. Masakit po, mahina nitong sabi. Alam ko, sagot ni Lucas. Pinipilit gawing kalmado ang boses. Pero nandito kami. Habang inaayos niya ang mga kailangang gawin, napansin niyang hindi umaalis ang tingin ng bata sa kanya. Hindi iyon karaniwang tingin ng pasyente sa isang taong hindi niya kilala. May kung anong pamilyar. May kung anong tiwala na hindi niya maipaliwanag. Ano dong pangalan mo? Tanong niya. Ethan, sagot ng bata. Okay Ethan, sabi ni Lucas. Hinga ka lang ng malalim ha? Tumango ang bata, ngunit bigla itong nagsalita ulit. Mahina, ngunit malinaw. Daddy Doc! Parang may huminto sa loob ni Lucas. Ha? Hindi niya napigilan. Ngumiti ng bahagya ang bata, kahit halatang nahihirapan. Daddy Doc, kamukha mo po yung daddy ko. Nanlamig ang mga kamay ni Lucas. Ano nang sinabi mo? Yung daddy ko, ulit ng bata. Lagi pong pinapakita ni Mommy sa cellphone. Kamukha mo po. Hindi na siya nakasagot agad. Parang may mabigat na kamay na pumisil sa dibdib niya. Pinilit niyang mag-focus, pinilit na isipin na bata lang ito, na maraming bata ang nagsasabi ng kung ano-ano kapag takot at masama ang pakiramdam. Ngunit hindi mawala sa isip niya ang paraan ng pagbigkas ng bata. Hindi ito pabiro. Hindi rin ito inosente lang. Parang may siguradong pamilyar. Okay Ethan, sabi niya sa wakas. Pilit na kalmado. Magiging okay ka. Ilang minuto ang lumipas na parang napakahaba. Sa labas ng silid, may narinig siyang iyak. Isang iyak na pamilyar. Isang tunog na matagal nang nakabaon sa alaala niya. Lumingon siya. At doon niya siya nakita. Si Trisha. Nakatayo sa labas, hawak ang bag, nanginginig ang mga kamay, at bakas sa mukha ang takot na hindi niya kailanman nakita noon. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang naramdaman niya sa sandaling iyon. Parang may sabay na galit, gulat, at pangungulila na sumabog sa loob niya. Nagkatinginan sila. Nanlaki ang mga mata ni Trisha. Lucas? Hindi niya sinagot. Hindi pa niya kaya. Lumapit si Trisha sa kama ng bata. Ethan baby, okay ka lang? Nanginginig ang boses niya. Ngumiti ang bata ng bahagya. Mommy, may daddy doc dito. Napatingin si Trisha kay Lucas. Parang may gustong sabihin, ngunit hindi makalabas ang salita. Namutla siya. Mas maputla pa kaysa sa bata. Ethan! Mahinang sabi niya. Huwag ka munang magsalita, ha? Tumingin ulit ang bata kay Lucas. Daddy Doc, huwag ka pong aalis. Parang may kumalas sa loob ni Lucas. Isang tanong ang sumigaw sa isip niya. Isang tanong na 7 taon niyang iniiwasan. Bakit kamukha ko ang daddy mo? Ngunit hindi niya iyon binigkas. Hindi doon, hindi sa harap ng bata. Lumipas ang ilang oras. Naging stable ang kalagayan ni Ethan. Inilipat siya sa isang mas tahimik na silid. Sa labas, umupo si Lucas sa isang bangko, tahimik, mabigat ang paghinga. Lumapit si Trisha, dahan-dahan, parang natatakot na baka umalis siya. Lucas, mahinang sabi niya. Hindi pa rin siya tumingin. Salamat, dugtong niya. Sa pagtulong sa anak ko. Anak ko. Isang salita na parang kutsilyong bumaon sa dibdib niya. Wala yon, sagot ni Lucas sa wakas. Malamig ngunit kontrolado. Trabaho ko yon. Tumahimik si Trisha. Umupo siya sa kabilang dulo ng bangko. May distansyang hindi pisikal, kundi emosyonal. Hindi ko sinasadya na dito mangyari, sabi niya. Hindi ko alam na ikaw ang... Okay lang, putol ni Lucas. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Napatingin si Trisha sa kanya. Lucas, kailangan ko ng hangin, sabi niya.
Tumayo bigla. Babalik ako! Naglakad siya palayo, halos tumatakbo, hanggang sa makarating siya sa isang tahimik na sulok. Doon niya hinawakan ang pader, pilit kinakalma ang sarili. Daddy Doc! Kamukha mo yung daddy ko! Paulit-ulit iyon sa isip niya. Hindi! Bulong niya. Hindi pwede! Ngunit may isang boses sa loob niya na mas malakas kaysa sa pagtanggi. Bilangin mo ang taon. Bilangin mo ang oras. Bilangin mo ang mga katahimikan. 7 taon. Muling bumalik si Lucas sa upuan. Nandoon pa rin si Trisha, tahimik, luhaan, tila naghihintay ng hatol. Lucas, sabi niya sa wakas, nanginginig, may sasabihin ako. Tumingin siya sa kanya. Diretso, pagod, ngunit handang makinig. Yung anak ko, simula ni Trisha. Si Ethan, siya ay... Anak ko rin ba? Diretsong tanong ni Lucas. Parang huminto ang mundo. Napapikit si Trisha. Tumulo ang luha niya. Tumango siya ng mabagal. Oo, halos pabulong niyang sagot. Anak mo siya. Walang sigaw, walang galit na pagsabog. Tanging katahimikan na parang mas malakas pa sa anumang emosyon. Bakit? Yun lang ang nasabi ni Lucas. Lumapit si Trisha. Hindi ko ginusto na itago sa'yo. Iyak niya. Bago ako umalis, sinubukan kitang kontakin. Ilang beses, pero hindi ako nakaalam. Putol ni Lucas, nanginginig ang boses. 7 taon, Trisha. 7 taon na naniwala akong iniwan mo lang ako. Umiyak si Trisha ng tuluyan. Hindi kita iniwan. Kinuha ako. Kinulong ako sa mga desisyong hindi akin. Tahimik si Lucas. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang lahat. Parang biglang nagbago ang kwento ng buhay niya. Ang simula, ang gitna, at ang dulo. Anak ko, ulit niya. Mahina. Tumango si Trisha. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero natakot ako. Natakot akong galit ka na. Natakot akong huli na ang lahat. Lumabas si Ethan sa silid, may nurse na kasama. Ngumiti ang bata nang makita si Lucas. Daddy Doc! Sabi nito, mas malinaw ngayon. Nanlambot ang tuhod ni Lucas. Hindi pa siya handa. Hindi pa niya alam kung paano magiging ama. Ngunit sa sandaling iyon, may isang katotohanang hindi na niya maitatanggi. Hindi siya lang ang nawalan noon. At hindi lang siya ang may karapatang masaktan. Tahimik ang paligid matapos mabigkas ang katotohanang matagal nang naghihintay. Walang sigaw, walang eksenang puno ng galit. Tanging mabigat na paghinga at mga matang puno ng luha. Umupo muli si Lucas sa bangko. Tila biglang napagod ang buong katawan, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa bigat ng 7 taon na bigla niyang kinailangang balik-tanawin. Pwede ba kitang makausap? Mahinang tanong ni Trisha. Hindi agad sumagot si Lucas. Tumingin siya kay Ethan na hawak ng nurse, sa di kalayuan. Nakatingin sa kanya ang bata, may ngiting inosente, walang kamalay-malay, sa lindol na binuksan niya sa mundo ng 2 matanda. Sige, sagot ni Lucas sa wakas. Pero hindi ngayon, hindi sa harap ng bata. Tumango si Trisha, may pasasalamat sa mga mata. Salamat. Lumipas ang ilang oras bago sila muling nagkita sa labas ng ospital. Tahimik ang gabi, malamig ang hangin, at sapat ang distansya sa pagitan nila para parehong makahinga. Ilang sandali silang nakatayo roon, walang nagsasalita, parang parehong takot na baka mali ang unang salitang bibitawan. Araw-araw kitang hinanap, biglang sabi ni Lucas. Diretso, walang paligoy. Hindi ako tumigil, ikaw lang ang tumigil magsalita. Napayuko si Trisha. Hindi ko piniling manahimik, mahina niyang sagot. Pinili para sa akin. Ikinuwento niya ang lahat, kung paano siya dinala sa ibang bansa na halos walang paalam, kung paano kinuha ang cellphone niya, kung paano sinala ang bawat mensaheng sinusubukan niyang ipadala. Ikinuwento niya kung paano niya nalalaman ang pagbubuntis. Mag-isa sa isang banyagang lugar,
Walang kakampi, walang sandalan. Kung paano siya pinili ng mga magulang niya na iligtas ang pangalan ng pamilya kaysa ang katotohanan. Sinubukan kong umuwi! Umiiyak niyang sabi. Pero banta ang ibinigay nila. Kapag bumalik ako, kukunin nila ang anak ko. Nanikip ang kamao ni Lucas. 7 taon, bulong niya. 7 taon akong naniwalang hindi ako sapat. Hindi ka kailanman naging kulang. Mabilis na sagot ni Trisha. Ako ang kinulang sa tapang. Tahimik silang pareho. Walang madaling paraan para patawarin ang 7 taong pagkawalay. Walang salitang kayang burahin ang lahat. Ngunit may isang bagay na malinaw. Ang galit ay hindi na sapat para manatili silang magkalayo. Hindi kita hinihinga ng kapatawaran, sabi ni Trisha. Hindi rin ako humihingi ng pangalawang pagkakataon. Ang gusto ko lang, makilala ka ng anak natin. Tumingin si Lucas sa kanya. Anak natin, ulit niya, tila inaangkin sa unang pagkakataon. Kinabukasan, dinala ni Trisha si Ethan sa isang maliit na park. Pareho ring park na minsang pinagtaguan ni Lucas ng sakit. Nandoon si Lucas, tahimik na naghihintay. Hawak ang isang maliit na laruan na hindi niya alam kung tama ang binili. Lumapit si Ethan, may ngiting puno ng tiwala. Daddy Doc! Lumuhod si Lucas sa harap niya. Ethan, sabi niya, nanginginig ang boses. Pwede ba kitang yakapin? Tumango ang bata at walang pag-aalinlangan na yumakap. Isang yakap na walang tanong, walang sumbat. Isang yakap na parang matagal nang hinihintay ng puso ni Lucas. Daddy, mahina nitong sabi. Napapikit si Lucas at doon tuluyang bumigay ang luha na 7 taon niyang kinimkim. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. May mga pag-uusap na masakit, may mga gabing tahimik at may mga sandaling hindi nila alam kung tama ba ang ginagawa nila. Hindi agad bumalik ang dating sila. Hindi rin agad naging buo ang tiwala. Ngunit unti-unti, natutunan nilang magsimula muli. Hindi bilang magkasintahan, kundi bilang mga magulang na may iisang layunin. Pwede ba kitang sunduin minsan? Tanong ni Lucas kay Trisha isang hapon. Tumango siya. Pwede. Pwede ba kitang makasama sa mga school events ni Ethan? Dagdag niya. Pwede, sagot niya ulit. May bahagyang ngiti. Ang mga simpleng pwede ang naging tulay ng paghilom. Lumipas ang panahon. Hindi sa isang iglap naging maayos ang lahat, ngunit sapat ang bawat araw para patunayan na ang pag-ibig na minsang pinaghiwalay ng takot at kapangyarihan ay may kakayahang bumalik, hindi bilang apoy, kundi bilang tahanan. Isang gabi, habang pinapatulog nila si Ethan, napatingin si Lucas kay Trisha. Hindi ko alam kung kaya pa kitang mahalin tulad ng dati, tapat niyang sabi. Ngumiti si Trisha, may luha sa mata. Hindi ko rin alam kung deserve ko pa. Ngunit nang maghawak ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng kumot ng bata, pareho nilang naramdaman ang sagot. Hindi kailangang ibalik ang nakaraan para magkaroon ng kinabukasan. Pagkalipas ng ilang taon, sa isang simpleng seremonya, walang ingranding bisita, walang marangyang handaan, nagkatotoo ang pangarap na minsang itinago sa lihim. Hindi bilang pagtakas, kundi bilang pagpili. Handa ka na ba? Tanong ni Trisha. Ngumiti si Lucas. Matagal na. Magkahawak kamay nilang hinarap ang mundo. Hindi perpekto, hindi buo sa simula, ngunit mas totoo kaysa dati. Sa tabi nila, may batang ngumiti, walang alam sa sakit ng nakaraan, ngunit bunga ng isang pag-ibig na kahit minsang pinaghiwalay ng katahimikan, ay muling natagpuan ang daan pauwi. At doon nagtapos ang kwento. Hindi sa dahilang nawala ang sakit, kundi dahil natutunan nilang piliin ang pag-ibig sa kabila ng lahat.